Isang magandang gabi po sa inyong lahat at purihin ng Diyos sa gabing ito. Welcome po sa ating OBS dito po sa ating Facebook page ng Across the Nation Revival Ministries. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa maghapong lumipas at sa tagumpay ng mga naging gawain at sa pagsama ng Panginoon. Tayo po ay galing sa Llanera at tayo ay nag-imbita, nagbahay-bahay, nangaral sa kalsada at nag-invite para sa ating gaganaping gospel campaign sa bayan ng Llanera sa darating na June 21, Saturday, alas 3 ng hapon. So, nag-aanyaya rin po ako sa lahat ng aabutin ng programang ito na tiga Llanera o malalapit lang doon sa lugar na yon. At nag-anais po kayo ng pagkilos ng Diyos sa inyong buhay. Kung kayo may mga karamdaman, naghahangad ng kagalingan o kaya ay dumadaan sa mga sitwasyon at kalagayan ng buhay na tanging Diyos ang katugunan, ay dumulog po kayo. Tumugon o dumalo, I should say. Sa Sabado po yan. So ngayon po, tayo po magkapatuloy sa ating online Bible study. Muli, welcome sa bawat isa, sa lahat ng mga tiga-CHF at mga kamanggagawa kapatiran natin na inabot ng gawain ito, sa mga kasama natin sa OBS at sa OFW ministry natin, ay pwede na po kayong manood at mag-share nito sa iba. At lahat tayo ay mapagpalan ng gawain ng Diyos. So sa simula ng gawain ito, sama-sama po natin purihin, awitan, luwalatiin ang ating Diyos na dakila sa lahat. God bless sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Isang pinagpalang gabi po. Minsan pa sa ating lahat. Napakabuti po ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya naman sa gabing ito, hallelujah, patuloy po tayong magpahayag sa kabutihan po ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya naman inaanyahan ko po ang bawat isa na ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagpupuri at pagsamba po natin sa ating Panginoon. Ano man po ang ating ginagawa, panandalian po natin ihinto at tayo po'y magpuri, sumamba sa ating pong Panginoon sa gabing ito. At habang tayo po ay nagpupuri at sumasamba sa Panginoon, patuloy nating angkinin sa ating mga buhay ang kabutihan ng Diyos. Kaya naman tayo ay umawit ng masayang awitin sa ating Panginoon. Hallelujah! Awitin natin ito forever. I hear the sound of the generation lifting their voice, rising as one. Now is the time for your name to be lifted high. Forever we'll sing of the things you have done. Nothing compares to your power and love. Now is the time for your name to be lifted high. We lift your name higher than any name. Forever, forever we will sing glory to the King. Forever, forever, name above all names, we will shout your praise. Forever, forever. Once again, I hear the sound of the generation lifting their voice, rising as one. Now is the time for your name to be lifted high. Forever we'll sing, forever we'll sing of the things you have done. Nothing compares to your power and love. Now is the time for your name to be lifted high. We lift your name, we lift your name higher than any
aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Hallelujah. Tayo ay patuloy na umawit, sumamba sa ating Panginoon Lord. Hallelujah. Bakit nga ba? Bakit ka nga ba namin sinasamba? Bakit ka nga ba namin pinupuri? Bakit ka nga ba namin pinasasalamatan, O Lord? Lord, sa gabing ito, Panginoon, Lord, hallelujah, sinasamba ka namin, O God. Pinupupurihan ka namin, Panginoon, dahil ikaw ay ikaw. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit pinasasalamatan? Minsan pa, mga kapatid, bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Minsan pa, mga kapatid, bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, yes Lord, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong ibigin ka, nais kong ibigin ka, yes Jesus, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala.
maraming salamat, Panginoon, sa ilang po ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at pagluwalhati. God bless po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat sa buhay, sa lakas at sa hininga. Salamat po sa pagkakataon na minsan pa ibinagkaloob mo sa amin upang kami ay patuloy na makalapit sa iyo at makapagbabad sa iyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong pangunguna, patnubay at malayang pagkilos sa aming kalagitnaan. Iunat po ninyo ang inyong mapagpalang kamay, patuloy na umabot sa mga tao sa lugar na ito, Panginoong Diyos, at sa lahat ng aabutin ng programang ito. Panginoong Diyos, idinadalangin namin na ikaw ang patuloy na mangusap at ikaw ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Sinasaway namin ang anumang gawa ng kaaway, pag-atake ng dyablo sa aming kalagitnaan, at inihingi namin ng tawad ang lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala, at inihiling namin na sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang tagumpay ng gawain ito ay maranasan ng bawat isa. Pinupuri ka namin at inihandog namin ito sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. So, selyuhan natin sa tulong at biyaya ng Panginoon ang paksang ito, End Time Discipleship, sa gabing ito, mga kapatid. So, natapos natin yung last part kung saan ang Panginoong Jesus ay nagtagubilin sa mga alagad kung paano siya isinugo ng Ama, ay sinusugo niya ang mga disciples. So, the same with us, na mga alagad niya, tayo kanyang isinusugo with very clear, malinaw na purpose, passion, power, and the presence of the Holy Spirit. Ngayon ay tingnan natin ano ba ang susi para sa pagtatagumpay ng lahat ng ito. What is the key to finish the Great Commission? What is the key to successful, effective, victorious, powerful, and fruitful ministry ng sa gawain ito na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Sabi sa Acts chapter 2 verse 42, Acts 2:42, ang sabi diyan, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagkasama-sama bilang magkakapatid sa pagpirapiraso ng tinapay at sa panalangin. Sa English, they devoted themselves. Now, pagdating sa tingnan natin sa New King James Version para makita natin yung devoted themselves. And they continued. Okay, devoted, then they continued. So ito ay napakahalagang sangkap, mga kapatid, upang ating maranasan ang pagtatagumpay. Wala pong nagtagumpay na huminto, tumigil, lumayo at hindi nagpatuloy. Sabi nga ng awitin, ang umaayaw ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Kapag ka po tayo ay tumingin sa kasalukuyang sitwasyon ng ating ministeryo na maaaring dumaraan sa mga struggle o dumaraan sa mga pagsusubok, ay pwede tayong madismaya at mawalan ng gana. Pero wag po tayo doon bumase. Tingnan po natin ang pangako ng Panginoon, Lo, I am with you always. Ibig sabihin, ang Panginoon na hindi lamang natin kasama sa panahon na tayo nagtatagumpay, sa panahon na maganda ang mga nangyayari, kundi maging sa panahon na tayo po ay nandoon sa tinatawag na pagsusubok. At makikita natin ang bunga ng ministry, hindi kagyat, hindi bigla, hindi mabilis. Sabi nga, time needs to harvest. So what is needed to harvest or for harvest is time. Napakahalaga po ng pagiging mapagpasensya, mapagtiis, mapaghintay. So the attitude while we wait ay napakahalaga, mga kapatid. Dito ang mga disciple, they continue, they remain steadfast, they devoted themselves. So pare-parehas ang naisip pa kahulugan. Sa Tagalog, sila ay nanatiling matibay. Sila ay nagpatuloy. Okay, nanatili at nagpatuloy. Napakahalaga po nito, mga kapatid, na tayo po'y nananatili at nagpapatuloy kung nais nating makita ang pagkilos ng Diyos. So, saan tayo dapat manatili at magpatuloy? Sa mga pinag-usapan natin, ang haba na po, ano? But let me just summarize it sa napakahalagang sangkap ng paglilingkod natin. What every disciples and everyone who desires to be Jesus' disciples needed is the mantle of God's anointing, the presence of God, and the power of His presence. Yan po ang ating kailangan. Ang sabi ng Isaiah chapter 10 verse 27, the anointing breaks the yoke. The anointing breaks the yoke.
Ang anointing ang bumabali, pumuputol sa anumang pamatok. Okay? It breaks the yoke. Kaya kung wala ang anointing, kung wala ang oil, ang kapangyarihan ng Diyos, kung wala ang pagsama ng Panginoon, hindi tayo magtatagumpay. Yan ang dahilan kung bakit inutos ng Panginoon sa mga disciple, quote, huwag kang magre-rely sa iyong sariling kakayanan, abilidad, resources, karunungan, o sa iyong mga karanasan. Hindi, naranasan ko na to, alam ko na to, hindi, kaya ko to, malakas ako. No. Be humble to admit that you need the presence of God, and you must believe that the presence of God is with you. Tatlong katotohanan. You admit that you need God, you need His presence. Without His presence, we cannot do anything. Without His presence, hindi tayo magtatagumpay. So we need to admit that we need the presence of God. Second, we must believe that the presence of God is with us. Lo, I am with you. Matthew chapter 28 verse 20. I am with you always, and always is always forever. Ano man ang sitwasyon, ano man ang kalagayan, ano man ang katayuan natin ngayon, ano man ang ating pinagdaraanan, ano man ang struggle na meron tayo, it will never change the truth that Jesus is with us. His presence is with us, and the power of His presence is at work within us. Amen? And then, letter C, you commit to what you believe. You don't just preach, you don't just share, you don't just speak the word of God, but you must commit to that word of God. You must commit to that message. You must commit, okay, to what you believe. You believe that God is able to do exceedingly beyond and more than what you could ever imagine. Then you must commit. Kinakailangan mong magtalaga doon. Kaya sabi ng Panginoon sa mga disciples sa Acts chapter 1 verse 4 to 5, sabi niya, on one occasion while He was eating with them, He gave them this command. This is not a suggestion, but this is a command. Hindi ito request, ito ay utos. Hindi ito suggestion, ito ay utos. Bakit? Sabi niya, do not leave Jerusalem, but wait for the gift of my Father, the gift my Father promised, which you have heard me speak about. Verse 5. Sabi niya, for John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. That's the anointing. That's the mantle of the anointing. Ang kapangyarihan para mag-multiply. Ang kapangyarihan para lumago. Ang kapangyarihan para i-duplicate ito. Ang kapangyarihan para ipasa ito sa iba. Ang kapangyarihan para pagtagumpayan ito ay hindi nakasandig, nakalagay, o nakabase sa ating kakayanan, sa ating denominasyon, sa ating church, sa ating grupo, sa ating resources, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya pag dumating sa atin ang Espiritu, sabi ng Acts 1:8, you shall receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, both in Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth, or to the ends of the earth. Hanggang sa kaduluduluhan, saan man ikaw dalhin ng iyong paa sa pagsunod at paggawa sa kalooban ng Diyos, saan ka man i-guide ng Panginoon o tawagin ng Panginoon, huwag kang matatakot kapag natiyak mo nakasama mo ang Panginoon. Kaya nga, you must admit always. Okay, lagi tayong magpakumbaba. Kailangan natin ng Diyos every day of your life. Hallelujah. You pray, you kneel down, you pray to God. Ang pagsulong at ang pagtatagumpay ay hindi nagsisimula sa ating pagtayo sa pulpito o pagtayo sa mga lansangan. Ito'y nagsisimula sa ating pagluhod. Admitting that we need the presence of God. Admitting that we need the anointing. Admitting that we need the power. Admitting that we need the Holy Spirit. Admitting that we need God. And believing, that's the second point. Believe that God is with you. He is for you. He is upon you. He is in you. That's the mystery. Christ in us. Amen? And if God be for us, who can stand against us? Amen? Kaya anong ginawa ng mga disciple after receiving this strict instruction, this command of the Lord Jesus Christ? Anong ginawa nila? Acts chapter 1 verse 12, 13 and 14. Look at this. Acts 1:12, then they returned to Jerusalem. Kasi nung 10 and 11, umaikot na ang Panginoon sa langit at pinahawakan nila yung binigay na utos ng Panginoon. Do not leave Jerusalem, but wait. Then they returned to Jerusalem
from the hill called Mount of Olives, a Sabbath day's walk from the city. So, kinagaan nila to, nalakarin. Pagdating sa verse 13, sino-sino itong mga to? When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. That's upper room. Those present, look at this, napakahalaga nito, nailista, naisulat, sino yung mga tumugon, sino yung mga naniniwala, sino yung tinanggap nila, kailangan nila itong Holy Spirit, sino yung mga sumampalataya na ang Holy Spirit ay sasa kanila, sino yung mga nag-commit, those present. So, ngayong pong gabi, sa mga disciples, sa mga workers, sa mga kapatiran, sa mga mananampalataya, sa silong ng church na aking pinagpapastoran, your attendance matters to God. Amen? Huwag mong sasabihin ikaw ay may takot sa Diyos pero wala kang takot dumalo. Hindi ka natatakot umabsent. Hallelujah! Huwag mong sasabihin mahal mo ang Diyos pero ang gawain niya ay hindi mo pinapansin. Huwag mong sasabihin ikaw ay nakadepende sa Diyos pero hindi ka tumutugon sa panawagan na ito ng Panginoon ng paglugod at pagtawag sa Kanya at pagtanggap na kailangan mo siya. Amen? You say you believe God. Pero ang mga demonyo rin, sinasabi nila, naniniwala sila sa Diyos. James 2:19. They believe God but still, up to this day, they are still demons. Walang transformation, walang pagbabago, walang changes. Why? Kasi naniniwala lang sila, pero hindi sila sumusunod. You realize that? Hallelujah! So sabi, those present were Peter, John, James, and Andrew. Diyan sa live, makikita natin sino yung mga watching, sino yung mga present Those present were Peter, John, James, and Andrew. Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas son of James. Amen? Isa-isa yung mga pangalan nila nakalista, present Ganun po ito kahalaga na inilista, tinandaan ng Panginoon. Remember, in 1 Corinthians chapter 15, there are 500 people who witnessed the resurrection. 500 in 1 Corinthians chapter 15. 500 ang nakakita sa muling pagkabuhay. Pero dito sa upper room, only 120 believers shows up to obey the command of Jesus Christ to wait for the gift the Father promised, which is the Holy Spirit. Verse 14, meron pa? Sabi dyan, they all join together constantly. Saan? In prayer. Along with the women. Kasama yung mga kababaihan. Amen. And Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Hallelujah! Ang sarap po nito, mga kapatid, na ang mga mananampalataya sama-sama together, hindi nagchichismisan, hindi nagmamaritesan, hindi kung ano-ano ang pinag-uusapan sa church na ubos ang oras ng prayer meeting, kakakwentuhan sa buhay ng may buhay, chismisan ng walang kwentang mga chismis. Pero sila, hindi ganun Sabi, they all join together. You can be there, pero hindi ka nakikisama. Pwedeng ganun You can be physically present, mentally, emotionally, spiritually absent. You are not joining. Pumunta ka lang para magkape. Pumunta ka lang para mag-almusal. Pumunta ka lang para magpa-check ng attendance. But you are not joining together with all the believers constantly in prayer. Mahalaga po ito. Bakit? Kasi nung ginawa nila ito, mga kapatid, ano po ang nangyari? Acts chapter 2, verse 1, 2, 3, and 4. When the day of Pentecost came, they were all together. Yun na naman yung salita. All together. Wala na po ditong entitlement o exclusivity na dapat kami lang o kaming mga apostolo, hindi kayo apostolo. No, sama-sama lahat. Okay, yung mga may edad lang, yung mga nauna lang, o yung mga bago dyan lang, hindi, lahat ay sama-sama, mga kapatid. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Verse 2, 3, and 4, sabi dyan, suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house, where they were sitting, where they were praying, where they were all together, joining together, all together
praying, constantly waiting. Verse 3. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Verse 4. What happened next? All of them were filled with the Holy Spirit. Yung sinabi ng Panginoon sa Acts chapter 1 verse 4 and 5 ay nangyari dito sa Acts chapter 2 verse 1 to 4. And they began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. At ano pong nangyari ito mga kapatid? Hallelujah! Pinaliwanag po ito ni Apostol Pedro. Siya po tumayo because people are mocking them. Ang mga tao sila'y tinutuya. At sinasabi ng mga tao, mga lasing ito. Pero tumayo si Pedro at anong sabi niya? Ito ang propesiya ni Prophet Joel that in the last days, Acts chapter 2 verse 17, ano sabi doon? In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, and your young men will see visions, your old men will dream dreams. I believe with all of my heart we are in the last days, and we are part of this prophetic fulfillment. God is still in the business of outpouring His Spirit upon all flesh. Amen? Hindi po ito pagalingan o ibig sabihin pabaitan. By the grace of God, because of the finished work of the Lord Jesus Christ, if you have that flesh, you have that weakness, you have that limitation, you have that struggle, you are entitled, you are part of this promise. Para sa iyo to overcome this flesh. Amen? Kaya si Peter, after this event, ay tumayo at nangaral. Ito yung pinangaral niya at pagkatapos ano ang sabi niya? Yung Acts 2:39, look at this. Ito ba'y para lang sa kanila? No. 2:39, sabi diyan, the promise is for you and for your children and for all who are far off. Hanggang dito sa Pilipinas, for all whom the Lord our God will call. Tayong mga tinawag ng Panginoon para din sa atin ang kanyang presensya. At ito'y karugtong doon sa ating binasa na Acts 2:42 kanina. Yung mga nakakilala sa Acts 41, they continued. They remained. They devoted themselves. You see, the anointing to multiply rests upon those who are willing to live a life consecrated, holy, pure, and totally sold out to Jesus. Na kahit anong mangyari, they waited for 10 days actually. 10 araw sila doon sa upper room, praying, constantly, hallelujah, waiting. They are willing to be consecrated, to be set apart, and to be totally sold out to Jesus. Hallelujah. At itong hinahanap ng Panginoon sa ating panahon. Holiness is equal to fruitfulness. We cannot live a double life. If we want to be used by God, if we want to be usable in the kingdom of God, we need to be set apart. I'm not saying na kailangan maging perfect tayo. No, but to be set apart. Kahit na tayo bumagsak, hindi tayo hihinto. Kahit na tayo ay makita natin may mga atake sa atin, hindi tayo titigil. That is being set apart. Ibig sabihin, alam mo sa sarili mo nakatalaga ka sa Diyos. Walang anumang bagay sa mundong ito makahihinto, makapipigil, makapag-aalis sa iyo sa pagtatalaga na ito. And so I encourage you, God is not looking for your perfection. He is looking for your commitment. God is not looking for your talent. He is looking for your heart. You don't need to be exceptional talented person. You don't need to be theologically well-versed. You only need to make yourself available to Jesus. Being set apart, that is holiness, being set apart. Hallelujah. Look at Adam. Adam lost that anointing, but Jesus recovered it. When Adam disobeyed God, he lost the anointing. But when Jesus obeyed the will of the Father, not my will but yours, he recovered the anointing. And once again, this is the good news, he entrusted that anointing to us.
through the Great Commission. Kaya nga sabi niya sa Matthew 28:18 to 20, all authority. Okay? All. Pag sinabing all authority, sabi ni Jesus, Matthew 28:18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ang ibig sabihin mga kapatid, walang authority si Satan. Sapagkat lahat ng authority ay na kay Jesus. So ano pang authority ni Satan? Wala. Tinatakot ka lang niya. Walang authority ang mga demonyo. Tinatakot lang tayo. Dinadaya lang tayo. They don't have authority over us. They are powerless. Kapag ang anak ng Diyos, kapag tayo na mga mananampalataya ay pinaghaharian ng anak ng Diyos. Amen? Hallelujah, all authority. And the good news is this anointing has been entrusted to us. Kaya sabi niya, you go therefore. We were commissioned, verse 19. You go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mahirap po yan, Pastor. Yes, but because of the anointing, because of the Holy Spirit that is upon us, sabi sa verse 20, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely, I am with you always to the very end of the age. That's the mandate. And by the power of the Holy Spirit, by the Holy Spirit power, we will be able not just to increase, but also to manifest the holiness of God while we finish the Great Commission. Sa tulong ng Espiritu ng Diyos, ng Kanyang kapangyarihang sumasa atin, magagawa nating mag-multiply, magagawa nating lumago nang hindi nakukompromiso ang ating buhay sa harapan ng Panginoon, na tayo ay nananatili set apart para sa Kanya. Amen? How do you like this? Amen? Gusto ko po itong maranasan. Gusto ko. Ayokong magpanggap. I don't want to live in pretension, in double life. I want to be pure. I want to be holy. I want to be a vessel of honor for God. Hallelujah. Gaano karami sa atin ang nagnanais nito ngayong gabi. Amen? Hallelujah. Praise God. Gagamitin po tayo ng Diyos, mga kapatid. Ano man ang nangyari sa nagdaang panahon, sa mga nakaraan, hindi po magbabago ang panawagan ng Diyos. Gusto niyang gamitin ka at gamitin ako. At ang tanging paraan para ikaw at ako ay magamit ay sa pamagitan ng kanyang pagsama. At ang mabuting balita, pinangako niya na sasamahan niya tayo kung tayo ay susunod. God is working with the workers. He is with those who say, yes, Lord, I'm trading everything and I'm submitting and giving you everything, Lord, that I have. Amen? Hallelujah. You see, makinig po kayo mga kapatid. What shall profit a man if he gain the whole world but loses his own soul? Sa lahat ng mga mananampalataya na inaabot ng gawain ito, sa inyo pong lahat, maraming mga mananampalataya, tinalikuran ang gawain ng Diyos at ang tawag ng Diyos dahil sa takot na magutom, maghirap at mawalan ng kabuhayan. Sabi ng Marcos 8:36, what good is it for a man to gain the whole world? Ikaw na ang pinakamayaman, pinakamaraming ari-arian, pinakamaraming pera sa bangko, pinakamagandang bahay, pinakamaraming sasakyan. Ikaw na ang pinakasikat, pinaka sa lahat. But if you lost your soul, anong kabuluhan ng lahat ng yan? Makinig kayong lahat, mga tatay, mga nanay, mga kapatiran sa church, sa inyo pong lahat. Hindi po masama na tayo po ay maghanap buhay. Hindi po masama na tayo po ay mangarap, na tayo po ay gumanda ang buhay dito sa lupa. Pero hindi magbabago ang katotohanan na iiwanan natin ang lahat ng ito. Sabi sa verse 34, look at this. Mark 8:34 and 35. Sabi niya, then he
called the crowd to him along with his disciples and said, disciples and the crowd, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Yan ang tawag sa atin, to follow Jesus. But to follow Jesus, sabi ng verse 35, for whoever wants to save his life will lose it. Gustong-gusto mong ingatan ng buhay mo, kaya ikaw ay ipon ng ipon, dami mo ng pinaggagastosan dyan, kung ano-anong mga pinaggagastosan mo para ingatan ng buhay mo. Pero ang tanong, ikaw ba talaga ang may hawak ng buhay mo? Isang pitik lang ng Diyos, pwedeng mawala ang lahat. But whoever loses his life for me and for the gospel will save it. Luke chapter 12, verse 16. Look at this. Luke 12, verse 16. And he told them this parable. The ground of a certain rich man produced a good crop. Ang daming inaani nitong taong ito. Ang yaman-yaman, parang ikaw. Pero meron siyang nakalimutan Verse 17. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. 18. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. 19. And will say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, God said to you, na nakalimot sa Diyos, na kinalimutan ng tawag ng Diyos, na binaliwala ang panawagan ng Diyos, na hindi naglilingkod sa Diyos. Ang gusto mo lang ay pakinabang pero ayaw mo ng pagitiis. Na gusto mo lang ay dadalo pero ayaw mong maglingkod. That is not Christianity. Sabi niya, you fool! This very night, ngayong gabi, your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? Naisip niyo ba yon mga kapatid? Saan mapupunta lahat ng inyong pinagpagalan? Nalayo ka naman sa Diyos. Nagpagal ka pero nawala ka naman sa tawag ng Diyos. Hindi ako naniniwalang masaya ka. Walang tunay na kasiyahan. Walang tunay na kagalakan. Walang tunay na satisfaction, fulfillment kapag tayo lumayo sa Diyos. Sabi ng Psalm 1, huwag mong kakalimutan ito, unang-unang kabanata ng awit, talatang 1 hanggang 3. Blessed, the word blessed means double joy, double happiness. Ibig sabihin mga kapatid, maligaya, masaya. Okay? Bakit ang kaligayahan at kasiyahan ay pagpapala po? Hindi po lahat ay mayroong kagalakan at kasiyahan. Hindi lahat ay may kaligayahan. Some are just pretending to be happy, but the truth and deep inside they are not really happy. They are just pretending. Tinatakpan ng kanilang bisyo, tinatakpan ng kanilang pagpapanggap, okay, ng kanilang pagtugon ng okay lang ang tunay na nararamdaman. Ikaw na lumayo sa Diyos, ikaw na nag-backslide, o ikaw ay nasa church pero hindi ka naglilingkod, you know deep down in your heart, there is a call in your life. There is a call in your life. Pero ini-ignore mo. Hindi mo pinapansin. Darating ang sandali, titigas ang puso mo at magkakaroon ng kalyo. You will be at that point of no return. Gusto mong bumalik, hindi ka na makabalik. Huwag mong hintayin yon. Sabi ng Hebrews 3:7 and 15, if you hear the voice of God, do not harden your heart, but obey the voice of the Holy Spirit. Sabi niya, maligaya, masaya, happy. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. Hindi tumatayo, hindi lumalakad, hindi tumatayo at hindi umuupo sa luklukan ng mga makasalanan. Kundi, sabi sa verse 2, but his delight, my question is this, where is your delight? Saan ka masaya? Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, kung ikaw ay tunay na kay Kristo, your delight is in the Word of God. Your delight is in the presence of God. Your delight is in the ministry. Your delight is in the will of God. Amen? Kaya ano ang bunga nito? Verse 3, look at verse 3. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. That is a fourfold benefits. That is a fourfold
manifold blessings of delighting in the presence of the Word of God. Like a tree planted by the streams of water, yield its fruit in season, whose leaf does not wither, and whatever it does, prosper. Prosper. Amen? Hallelujah. So you don't pretend. Huwag kang magpanggap. Ngayong gabi, napapanood mo ito, huwag kang magpanggap. Hindi ka totoong masaya na nalayo ka sa gawain ng Diyos. Hindi ka totoong payapa na hindi mo nagagampanan ang tawag ng Diyos sa iyo. Hindi ka totoong panatag, maayos ang kalagayan kahit nakamustahin ka ni pastor, ni brother, ni sister. Kamusta ka, brad? Kamusta ka, sis? Okay lang po, pastor. Okay lang po, brad. Okay lang, sis. Hindi ka talaga okay kung wala ka at malayo ka sa kalooban ng Diyos. True happiness, true peace can only be found at the center of God's will. I hope you will never forget that. Yun ang katotohanan. Hallelujah. Kahit na simple lang ang buhay, kahit na tayo ay may mga problemang pinagdaraanan, if we are at the center of God's will, yan ang pinakamasaya, pinakamaligaya, pinakapayapa na kalagayan ng buhay. So they remain, they continued, they devoted. Do you delight in the Word of God? Do you delight in the presence of God? Amen? Hallelujah. Kamusta po tayo mga kapatid? Kamusta? Hallelujah. I'm calling you, backslider. I'm calling you, church, brothers and sisters, na lumayo sa gawain ng Diyos dahil sa ambisyon at pangarap. Ang langit at ang lupa ay lilipas. At lahat ng nahuhumaling sa sanlibutan ito ay mapaparam. Ngunit ang umiibig sa Diyos ay mananatili magpakailanman. Hallelujah. Saan yan? 1 John chapter 2, beginning from verse 15, 16, and 17. Ano sabi diyan? Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. 16. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of the eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. Look at verse 17. The world and its desires pass away. Ang sanlibutan at lahat ng pagnanasa nito. Hallelujah. Yung tatlo kanina binanggit sa verse 16. But it passes away. But the man who does the will of God lives forever. Ang tao na gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen? Kaya tinatawag ko po kayo, mga kapatid. Tinatawagan kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mensaheng ito. And that is my intention. That is my goal tonight. If this is your last night, wag sanang ang mapakinggan mo, you fool, ikaw na hangal. Nawa ang mapakinggan mo, good and faithful servant, enter to the joy of your master. Yan ang encouragement ko sa lahat na nakasama ko sa maghapong ito sa paghayo. Mula kayo ng umaga sa prayer natin, mga kalalakihan, mga katatayan, at hanggang sa maghapong paghayo, lakad dito, lakad doon. At hanggang ngayong gabi sa aking mga kasama at sa inyong lahat. Hallelujah. That there is a desire in your heart. Do not harden your heart. Delight yourself in the Word of God. Delight yourself in the presence of God. Abutan tayo ng Diyos na tapat na gumagawa ng kanyang kalooban. Hindi pa huli ang lahat. Bumalik ka. Muli kang maglingkod. Muli kang magpakababa sa Panginoon. Yung tatlong point natin sa umpisa ng pangangaral na ito, ng sharing na ito, balikan po ninyo. You admit that you need God in your life. You believe that God is with you. And then you commit your life to serve God. Hallelujah. Commit your life. Amen? Hallelujah. Mga disciple na iniwanan ng pagpapadisciple at pinili ang magtrabaho doon. Trabaho dyan. Hindi ko sinasabi huwag kayong magtrabaho. Pero hindi kayo magiging tunay na maligaya. Maniwala kayo. Kasi may tawag ang Diyos sa inyo eh. Mga kapatiran, ang gawain ng Panginoon na hindi lamang para sa iilang tao sa loob ng church. Ito po'y para sa ating lahat.
Hallelujah. Kailan ka muling maglilingkod? Kailan ka maglilingkod? Kailan ka magkukumit ng buhay sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Mga nanay, mga tatay, it is high time to set the example. Gusto mo yung anak mo maglingkod sa Diyos, samantalang ikaw hindi ka naglilingkod. Gusto mo yung anak mo magpa-disciple, pastor, yung anak mo na lang magpa-disciple, samantalang ikaw hindi nagpapa-disciple. Hindi mo madadala ang iyong mga anak sa gawain ng Diyos at sa pagsunod sa Diyos kung ikaw mismo ay hindi sumusunod at wala sa gawain ng Diyos. Gusto mo palang madala ang iyong nanay, ang iyong tatay, ang iyong mga kapatid. Sabi mo, pastor, ako lang po ang Christian sa bahay, ako lang po ang born again, at ako po inuusig nila. Gusto mo pala silang madala, tapos ngayon hihinto ka, titigil ka, lalayo ka. Tapos ngayon hindi ka maglilingkod. You set the example. Hallelujah. Fight for your family salvation by devoting yourself. They remain steadfast. They devoted themselves. Amen? Hallelujah. Panahon na po mga kapatid, huwag po tayong mag-aksaya. Huwag po natin sayangin ang pagkakataon ito. Amen? Hallelujah. Bukas po ang gawain ng Diyos. Ang kamay ng Panginoon ay nakabukas para tayo tanggapin. Lagpasan po ninyo at pagtagumpayan ang hiya, ang takot, ang pangamba at pagdududa. Sabi ng Psalm 37:25, look at this. Psalm 37:25. I was young and now I am old. Yet I have never seen the righteous forsaken. Mula nang ako'y bata hanggang sa ako'y tumanda, wala akong nakita, hindi ko nakita na ang taong matuwid, ibig sabihin ito, yung taong naglilingkod sa Diyos, yung taong nasa Panginoon, ay pinabayaan ng Diyos. Ni ang kanyang mga anak ay namalimos at naging pulubi. No. Sa lahat ng mga tiga-CHF mula dito sa Kabanatuan at sa lahat ng mga daughter church, CPMTs, outreaches nito, sa lahat ng mga kapatiran, disciple mula dito sa Kabanatuan, maglingkod tayo sa Diyos. Bumalik tayo sa puso ng pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Amen? Panahon na para ito ay seryosohin. Let us devote ourselves in the work of God. Amen. Tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa gabing ito. Salamat sa mga salita mo na nagpaalala, nagtuwid, at kumilos sa aming mga puso. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga panahong kami ay nagmatigas, nagmataas, at lumaban sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kami't kaawaan, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Ilapit niyo po kami sa inyong muli. Spirit of the living God, only you can penetrate the hardened heart of these people. Hinihiling ko, Panginoon, ang iyong habag at ang iyong awa. Iunat po ninyo sa buhay ng bawat isa. God, I pray, in the name of Jesus Christ, tulungan niyo po siya na nagnanasa na makabalik. Tulungan niyo po siya at palakasin ang kanyang loob. Lord, I pray, in the name of Jesus, God, sa gabing ito, Panginoong Diyos, send revival. Let the fire of the Holy Spirit fall upon your people. Gaya ng nangyari doon sa Acts chapter 2. Hayaan mo, Panginoon, na masumpungan mo kami doon sa Acts chapter 1, sa upper room, present, kneeling down, all together, joining together, constantly in prayer. Father, in the name of Jesus, send revival. Let the fire fall. Let the fire fall, I pray. Let the fire fall. The fire of the Holy Spirit fall to the churches, to the nation, to this nation, to this province, and tonight, to this platform. Let the fire fall, I pray.
Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, tinataas. Salamat po sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan at kadakilaan. Oh, praise your holy name. Sa iyo po ang papuri, parangal at pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Maaari niyo pong balikan yung mga videos natin dito sa Across the Nation. Paki-follow, paki-like itong ating page. At maging sa mga ngayon lang nakapanood, ulitin niyo po. Makakatulong po ito sa inyo. Maniwala po kayo. I-share niyo rin po sa iba at anyayahan niyo sila na maging bahagi ng gawain ng Diyos. Muli, nag-aanyaya po kami June 21, 2025, alas 3 ng hapon, Sabado, dito po sa Llanera Evacuation Center, Corpus Street, Bagong Bayan, Llanera, Nueva Ecija. Meron po tayong gospel campaign. Ito po ay libre, walang bayad, para po sa lahat ng gustong makaranas ng pagkilos ng Diyos, gustong makilala ang Panginoon, maranasan ang Panginoon. Meron kayong mga kaibigan, kakilala, kamag-anak na hindi pa ligtas, dalhin niyo po sa ito. Mga kamag-anak, kakilala na nangangailangan ng himala, kagalingan at pagkilos ng Diyos, dalhin niyo po sila at kayo po ay dumalo. At sa iba pang detalye, pwede niyo pong kontakin yung number na nandyan ni Pastor Joel. Siya po ang host. Okay, nandyan po sa screen. Muli, maraming salamat po sa inyo pong pakikibahagi sa gawain ito. Kung nais nyo pong anyayahan ang team ng Across the Nation para mag-conduct ng mga evangelistic crusade sa inyong lugar, revival service o anumang paglilingkod espiritual na ginagampanan namin o ginagalawan namin, pwede nyo po kaming kontakin. Muli, maraming salamat po mga kapatid. At patuloy tayong magpanalanginan every Wednesday and Friday. Ito po yung ating OBS, alas 8 ng gabi. Minsan 8:30 tayo nag-start kasi galing din kami sa malayo na humahayo. At pag Lunes naman, meron tayong midnight cry, alas 10, mas maaga, alas 10 ng gabi. Okay, so muli maraming salamat po. At sumayin niyo po ang pagsama, pag-iingat, pagpalab, pabor at pagkilos ng Diyos. Sa lahat ng ito, sa Diyos lamang po ang papuri. Magandang gabi at God bless po sa ating lahat.